tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa geopolitika at ekonomiya ng mundo ang ating tinutukan ngayon. Unti-unti nang lumuluwag ang mahigpit na kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ang itinuturing na pinakakritikal na daanan ng langis sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, muli nang nakalalabas at nakararating sa pandaigdigang merkado ang supply ng langis mula sa mga bansang Arabo sa Gulf. Ito ay sa kabila ng patuloy na banta at mga pag-atake ng militar ng Iran sa mga barkong naglalayag dito. Ang pag-unlad na ito ay nagbibigay ng malaking hininga sa pandaigdigang ekonomiya na matagal nang pinahihirapan. Sa isang sorpresang pahayag, ibinunyag ni United States President Donald Trump na mayroong isinagawang secret mission o lihim na operasyon ang militar ng Amerika upang gabayan ang mga barkong tanker. Sa pamamagitan ng operasyong ito, mahigit 100 milyong bariles ng krudo ang ligtas na nailabas mula sa rehiyon. Ayon kay Trump, ang matagumpay na pagkilos na ito ay patunay na ang Estados Unidos at hindi ang Iran ang kasalukuyang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ang deklarasyong ito ay nagpapakita ng agresibong hakbang ng Washington upang mapanatili ang daloy ng supply ng enerhiya sa mundo. Bago ang pagbabagong ito, ang Strait of Hormuz ay halos paralisado dahil sa mga serye ng pag-atake ng Iran simula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero. Halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at likas na gas sa daigdig ang karaniwang dumadaan sa rutang ito. Dahil sa matinding takot sa banta ng Iran, maraming kumpanya ng barko at mga taga-siguro ang tumangging dumaan dito. Ang naganap na kakulangan sa enerhiya ay nagdulot ng malawakang inflasyon sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Estados Unidos na nagpahirap sa milyon-milyong mamamayan sa buong mundo. Upang makaiwas sa radar at mga pag-atake ng Iran, gumagamit ngayon ng mga taktika ng pagtatago ang mga Arabong bansa sa Gulf sa tulong ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, marami sa mga barkong tanker ang nagpapatay ng kanilang mga tracking system o tinatawag na pagpunta sa dark mode. Bukod dito, namataan din ang mga ship-to-ship transfer o paglilipat ng langis sa gitna ng dagat upang ikubli ang pinagmula ng krudo. Ang mga mapanganib ngunit epektibong paraang ito ay naglalayong makalusot sa Strait of Hormuz nang hindi nadedirekta ng mga puwersang militar ng pamahalaan ng Tehran. Kinumpirma naman ng mga independyenteng taga-subaybay ng merkado ang tagumpay ng mga operasyong ito. Ayon sa kumpanyang Kepler na nagmamonitor sa mga kalakal, may kabuuang 76 na milyong bariles ng hindi Irang krudo ang matagumpay na nakalabas mula sa rehiyon mula pa noong unang bahagi ng Mayo. Kung isasama ang mga barkong kasalukuyan pang kinakargahan, tiyak na lalampas ito sa 100 milyong bariles. Ang datos na ito ay tugma sa naunang pahayag ni Pangulong Trump na nagpapatunay na unti-unti nang nababawasan ang kakayahan ng Iran na harangan ang pandaigdigang kalakalan. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa seguridad sa dagat na ang operasyon ng Amerika ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya. Kabilang dito ang limitadong pagbabantay gamit ang mga autonomous vehicle, reconnaissance aircraft at mga drone escort sa katimugang bahagi ng strait malapit sa Oman. Gayunpaman, ang misyong ito ay may kaakibat na malaking panganib. Kamakailan lamang isang AH-64 Apache attack helicopter ng US Army ang bumagsak sa baybayin ng Oman matapos umanong tamaan ng drone ng Iran. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng napakainit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga ulat na ito, naninindigan ang Tehran na nananatiling sarado ang Strait of Hormuz para sa kanilang mga kalaban. Iginiit ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang estratehikong anyong tubig ay hindi isang internasyonal na daanan kahit na itinuturing ito ng buong mundo bilang bukas na ruta ng kalakalan. Ang pahayag na ito ay kasunod ng matinding palitan ng airstrike sa pagitan ng Amerika at Iran nitong nakalipas na linggo, kung saan binomba ng US ang mga posisyon ng Iran, habang gumanti naman ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Habang tinutulungan ng Estados Unidos ang mga tanker ng mga Arabong bansa, mahigpit naman nitong hinaharangan ang mga barkong may bitbit na langis ng Iran. Ang blockade na ito ay umabot na sa punto ng paggamit ng dahas. Nitong Miyerkules lamang, pinaputukan ng mga puwersang Amerikano ang isang barko ng Iran upang mapilitan itong huminto na nagresulta sa pagkamatay ng 3 marinong Indian.
Ang agresibong pagpapatupad ng mga parusa ay naglalayong tuluyang putulin ang kakayahan ng Iran na makakuha ng foreign currency o dolyar na kailangan nito para pondohan ang kanilang ekonomiya at militar. Dahil hindi maibenta ang kanilang sariling langis, nahaharap ngayon ang Iran sa matinding krisis sa produksyon. Ayon sa Wood Mackenzie, bumagsak ng 800,000 bariles kada araw ang produksyon ng Iran mula nang magsimula ang blockade ng Amerika. Napilitan din ang bansa na itago ang kanilang krudo sa mga dambuhalang tanker sa tapat ng Kharg Island habang umabot na sa 69 na milyong bariles ang nakaimbak sa kanilang mga pasilidad sa lupa. Babala ng mga eksperto, ang sapilitang pagpapatigil sa mga lumang balon ng langis ay maaaring permanenteng makasira sa mga ito. Ang matinding pressure na ito ay hayagan ng inamin ng pamunuan ng Iran. Sa isang live na talumpati sa telebisyon, inihayag ni President Masoud Pezeshkian na sumasailalim ang kanilang bansa sa isang napakahirap na pagsubok dahil sa mga parusa at harang sa kanilang mga ruta. Sinabi niya na hindi madali ang pamamahala sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, lalo na't nahaharap sila sa matinding kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan, kaguluhan sa lipunan, at iba pang mga suliraning pang-ekonomiya. Ito ay isang pambihirang pag-amin ng kahinaan mula sa liderato ng bansa. Sa kabilang banda, ang takbo ng hidwaan sa gitnang silangan ay nananatiling lubhang mapanganib at walang katiyakan. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan ng mundo ang sunod-sunod at marahas na palitan ng putok sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Ang rehiyon ay tila naging isang mitya ng mas malawak na digmaan habang ang bawat panig ay tumatangging umurong. Ang mga kaalyadong bansa ng Amerika na nag-host ng mga tropang US ay patuloy ding nangangamba na madamay sa mga ganting salakay ng Iran na lalong nagpapagulo sa diplomatikong resolusyon sa rehiyon. Kamangha-mangha naman ang pabago-bagong pahayag at diskarte ni US President Donald Trump sa krisis na ito. Nitong Huwebes, nagbanta si Trump na sasakupin ang Kharg Island na pangunahing terminal ng langis ng Iran at bobombahin pa ng mas matindi ang bansa. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang umatras at muling nagpahayag na mayroon ng malaking pag-unlad sa mga negosasyon upang tuluyang wakasan ang digmaan. Ang ganitong mabilis na pagbabago ng tono ay nagpapakita ng kanyang estratehiya ng matinding panggigipit na sinasabayan ng pag-aalok ng diplomatikong solusyon sa Tehran. Sa kabila ng gulo, nananatiling kontrolado ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa ibaba ng $100 bawat bariles. Ito ay dahil sa mga pangako ni Trump na magkakaroon ng kasunduan, pati na rin ang desisyon ng ilang bansa na gamitin ang kanilang mga strategic oil reserve upang maibsan ang kakulangan sa supply. Gayunpaman, nagbabala ang mga analista na ang paggamit ng mga reserbang ito ay isang pansamantalang solusyon lamang. Kung hindi mapapanatili ang ligtas na pagdaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz, maaaring muling sumipa ang presyo ng enerhiya sa mga susunod na buwan. Isang malaking dagok din sa ekonomiya ng Iran ang pagbaba ng pagbili ng kanilang pinakamalaking customer, ang China. Ayon sa datos mula sa Kepler, ang pag-angkat ng China ng langis mula sa Iran sa pamamagitan ng dagat ay bumagsak sa 6 na milyong bariles kada araw nitong Mayo. Ito ang pinakamababang antas na naitala mula pa noong taong 2016. Ang pag-atras na ito ng China ay nagpapakita na kahit ang mga tradisyonal na kaalyado ng Iran ay nag-iingat na ngayon dahil sa matinding blockade at mga parusang ipinapatupad ng pamahalaang Amerikano. Sa pangkalahatan, bagamat nakabili ng kaunting oras ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa mga lihim na operasyon ng US at paggamit ng mga reserba, hindi pa tapos ang krisis. Kailangang makamit ang isang pangmatagalang diplomatikong kasunduan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng supply ng enerhiya. Sa mga susunod na linggo, tututukan ng buong mundo kung magtatagumpay ang negosasyon o kung muling magpapatuloy ang marahas na labanan sa Strait of Hormuz.